Balitang Pulis Gabo. Magandang umaga mga ka-okay. Good morning, lungsod ng Olongapo. Ako po si Police Staff Sergeant Cherry May Balangkit. At ako naman po si Police Master Sergeant Jason Argonilio, ang inyong pulis ka po ngayong umaga. Mula sa City Community Affairs and Development Unit ng Olongapo City Police Office. At kami ang inyong makakasama para sa Balitang Pulis ka po. Welcome po sa ating programa and today is May 7, 2026. Unang Huwebes sa buwan po ng Mayo. Sama-sama po tayo sa ngayong araw para po ipaabot sa ating mga kababayang Olongapeño ang mga balita. Sa pamamagitan ng ating mga programang Pinalakas Online. At syempre hatid sa inyo yan ng Subic Broadcasting Corporation at ng 97.5 DWOK FM. Ito ang radyo ko. Ang kapartner natin sa paghahatid ng mga mahalagang kaganapan at impormasyon dito sa loob ng ating lungsod. Muli, happy Thursday mga ka-okay! Batiin din natin ang ating mga listeners. Sana po safe ang lahat. Kamusta naman po ang mga, and keep safe po mga ka-okay. Siyempre, yung mga ka-okay natin mga nasa labas lalo na po sa mga nasa lansangan ngayon na nagtatrabaho, huwag kalimutang magdala ng tubig inumin at payong dahil sobrang init ngayon. Yes! Saludo tayo sa ating mga ka-okay na nagtatrabaho kahit sobrang init. Mabuhay po kayo. Speaking of trabaho partner, ngayong buwan ng May, ating pong ginugunita ang Labor Day. Partikular na po ang May 1 o Mayo 1. Bilang pagkilala sa ating mga bayaning manggagawa na nating ipaabot ang mensahe ng ating Chief PNP. Basahin natin Sa paggunita ng araw ng mga manggagawa, kinikilala ng Philippine National Police ang mahalagang ambag ng bawat Pilipinong manggagawa. Ang tunay na lakas na nagpapatakbo ng ating ekonomiya at humuhubog sa kinabukasan ng ating bansa. Ang paggawa ay hindi lamang hanap buhay. Ito ay dangal, sakripisyo at pag-asa. Mula sa mga pabrika, opisina, lansangan hanggang sa mga tahanan, ang bawat patak ng pawis ay pundasyon ng isang mas matatag at mas maunlad na Pilipinas. Kasabay nito, nirerespeto at pinapangalagaan ng PNP ang karapatan ng bawat manggagawa na magpahayag at magtipon ng mapayapa. Ang kapulisan ay naririyan hindi upang hadlangan ang tinig ng mamamayan, kundi upang tiyakin na ang bawat pagkilos ay ligtas, maayos at may paggalang sa kapwa. Sa patuloy na pagharap sa mga hamon ng buhay, kaisa nyo ang pambansang pulisya ng Pilipinas sa pagpapanatili ng kaayusan at seguridad upang makapagtrabaho kayo ng may kapanatagan ng loob. Ang araw ng mga manggagawa ay paalala na ang lakas ng Pilipinas ay nagmumula sa marangal na paggawa at pagkakaisa ng bawat Pilipino. Mabuhay ang manggagawang Pilipino. Yan po ang mensahe ng aming Chief PNP. Siyempre, kaisa ng bawat Olongapeño at ng buong manggagawang Pilipino na itataguyod natin ang mga adhikaing mapaganda, ang ugnayan ng kapulisan, pamahalaan at mamamayan tungo sa isang ligtas na bansa. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pakikiisa para sa isang ligtas, maayos at mapayapang Olongapo. Kami ang inyong makakasama ngayong umaga para magbigay ng mga komprehensibong detalye patungkol sa mga programs and activities na isinasagawa po ng inyong kapulisan dito sa lungsod ng Olongapo. Aming ihahatid ang mga kaganapan na may kaugnayan sa pagpapatupad ng ating peace and order sa ating lungsod sa pamamagitan niya ng ating mga PNP activities. Ng ating tagline, syempre, bagong PNP para sa bagong Pilipinas, serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. At sa pagsasakatuparan ng mga hakbang at gampanin na tutugon para sa ating mga kababayang Olongapeño, katuwang ang himpilan ng 97.5 sa pagpapalakas ng ating pagbibigay ng mas malawak na impormasyon. At syempre, abangan din natin dyan ang ating mga crime prevention tips, ang ating city tips na naglalayong mapanatili ang kaligtasan at seguridad ng ating mga ka-okay. At sa ating pagpapatuloy, ang mga kaganapan na may kaugnayan sa pagpapatupad ng ating peace and order dito sa ating lungsod,
sa pamamagitan ng ating mga PNP activities. Sa ilalim yan ng pamumuno ng aming bagong Acting City Director, Police Colonel Junido S. Maniago Jr. At sa pagsasakatumparan ng gampanin na tutugon para sa ating mga kababayang Olongapeño, sa ilalim ng pamumuno ng aming Chief PNP Police General Jose Milencio Corpus Nartates Jr. na may layuning mapagtibay ang magandang ugnayan sa ating komunidad. Kasama ng Police Regional Office 3 sa pamumuno ng aming Regional Director, Police Brigadier General Jess B. Mendez. Kaakibat ang ating mga partner agencies upang maabot ang ating mga kababayan. Sa pagpapatuloy mga ka-OK, ang datos ng ating weekly accomplishment report mula po yan noong April 27 hanggang May 3, 2026 bilang bahagi po ng ating previous week. Sa kabuuan po, meron tayong 13 total arrested ang Olongapo City Police Office sa pangunguna ni Police Colonel Maniago Jr. mula po sa magkakaibang anti-criminality operations. Sa campaign against illegal drugs, 5 drug personalities po ang naaresto ng Olongapo City Police Office mula po sa matagumpay na sinawang 4 anti-illegal drug operations. Sa ilalim ng pamumuno ni Police Colonel Junido Maniago Jr., Acting City Director, nagsagawa ang Olongapo City Police Office ng week-long operations bilang bahagi ng PNP Focus Agenda. Sa ilalim po yan ng Enhanced Managing Police Operation o EMPO strategy. Ang mga operasyong ito ay alinsunod sa direktiba ni na Police General Jose Melencio C. Nartates Jr., Chief Philippine National Police at Police Brigadier General Jess B. Mendez, Acting Regional Director Pro 3, na naglalayong mapanatili ang kapayapaan, kaayusan at kaligtasan ng publiko. Noong April 28, 2026, bandang 2:30 po yan ng hapon, matagumpay na ipinatupad ng Police Station 6 ang search warrant na inilabas na executive ng Regional Trial Court Branch 72 ng Olongapo City laban sa paglabag sa RA 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Sa naturang operasyon, naaresto si alias Lucky, residente ng Rizal Street, Barangay Barreto, Olongapo City. Nakumpiska mula sa kanya ang 8 piraso ng maliit na heat-sealed transparent plastic sachet na naglalaman na hinihinalang shabu na may tinatayang kabuuang bigat na 4.45 grams at may standard drug price na 30,260 pesos. Na-recover din ang mga non-drug evidence gaya ng itim na pouch, lighter, mini scissor at improvised glass pipe. Ang suspect at ang mga ebidensya ay dinala sa Police Station 6 para sa tamang dokumentasyon. Maliban dyan, nung May 2 naman po, bandang 11:55 ng gabi, matagumpay na nagsagawa po ng anti-illegal drug operations ang Police Station 3 sa kahabaan ng Quezon Street, Barangay New Asinan dito sa ating lungsod. Sa naturang operasyon, naaresto ang 2 suspect na si alias Raymond at alias Larry. Nakumpiska sa kanila ang apat na hinihinalang sachet ng shabu na may tinatayang kabuuang bigat na 5.88 grams at may standard drug price na 39,780 pesos. Kasama na dito ang 200 pesos na by bus money. Ito ay patunay na patuloy ang kampanya ng Olongapo City Police Office laban sa illegal na droga bilang bahagi po na mas pinaigting na operasyon para sa kaligtasan at kapayapaan ng ating komunidad. Kasong paglabag sa Republic Act 9165 or Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 ang kakaharapin ng mga naarestong individual. Ang sunod-sunod na tagumpay na ito ay patunay na dedikasyon ng Olongapo City Police Office para po mapanatili ang ligtas at mapayapa na komunidad sa ating lungsod. Naku, marami pa tayong i-report mamaya, iuulat partner, kabilang na dyan ang ating mga accomplishment on wanted persons. Ganon din po ang ating mga illegal gambling partner, manatili pong nakatutok sa ating pong programa. Magbabalik po ang Balitang Pulisga po matapos lamang ang ilang paalala. Manatili po nakatutok sa aming himpilan. Dito lamang po yan sa 97.5. Muling nagbabalik ang inyong Balitang Pulisga po. Sa pagpapatuloy po sa ating accomplishment on wanted persons, mas pinaigting na manhunt operation. 6 na wanted person timbog ng Pulisga po. Sa ilalim ng maigting na pagpapatupad ng batas at kampanya laban po sa mga wanted persons, matagumpay na nadakip ng Olongapo City Police Office sa ilalim ng pamumuno ni Police Colonel Junido S. Maniago Jr. ang 6 na individual na may nakabinbing warrant of arrest sa loob ng 1 linggong operasyon.
Ang sunod-sunod na pagkakahuli sa mga akusado ay bunga po ng masusing pagsubaybay ng mga tracker team ng bawat police stations sa lungsod. Kaugnay nito, matagumpay na naaresto ng Police Station 1, katuwang ang Police Station 4 at Olongapo City Maritime Police Station at iba pang unit, ang isang most wanted person na nasa top 8 city level. Sa bisa po yan ng warrant of arrest. Ang naarestong akusado ay si alias Mark, residente po ng Barangay New Cabalan dito sa ating lungsod. Ang operasyon ay isinagawa sa kahabaan po ng 2nd place, Barangay West Bahak-Bahak, Olongapo City, batay po sa Target Intelligence Packet at Supplemental Target Intelligence Packet na ibinigay po ng City Intelligence Unit at Intelligence Unit Region 3. Ang warrant ay inilabas ng presiding judge ng Regional Trial Court sa lungsod ng Olongapo noong February 9, 2026 para po sa kasong acts of lasciviousness sa ilalim ng Article 336 ng Revised Penal Code kaugnay po ng Section 5 ng Republic Act 7610 na may nakatakdang piyansa na 200,000 pesos. Ang akusado ay dinala po sa Police Station 1 para sa tamang dokumentasyon at ihaharap sa kaukulang korte. Ito ay patunay na patuloy ang kampanya ng Olongapo City Police Office laban sa kriminalidad upang mapanatili ang kapayapaan, kaayusan at kaligtasan ng ating lungsod. Ang lahat ng mga naarestong personalidad ay kasalukuyan pong nasa kustodiya ng kanilang himpilan at nakatakdang iharap sa kaukulang hukuman na naglabas ng kanilang mga warrant. Ang tagumpay na ito ay sumasalamin sa serbisyong mabilis ng Olongapo City Police Office, isang patunay na ang lungsod ng Olongapo ay walang puwang ang mga nagtatago sa batas at ang katarungan ay laging mangingibabaw para sa katahimikan ng bawat Pilipino. Samantala sa ating kampanya laban sa illegal gambling, 2 individual ang naaresto ng Pulis Gapo. Noong April 28, 2026, bandang alas 9:55 ng gabi, naaresto ng mga tauhan ng Police Station 2 ang 2 individual dahil sa paglabag sa Presidential Decree 1602 o batas laban sa illegal gambling, partikular sa larong Lucky 9. Ang mga sospek ay kinilala na sina alias Ron, construction worker, residente ng Barangay East Tapinac, Olongapo City na tinukoy bilang financier. Si alias Mel, isa ring construction worker, residente ng Barangay Santa Rita, Olongapo City na tinukoy naman bilang betor. Habang nagsasagawa ng mobile patrol sa kahabaan ng Rizal Avenue, Barangay West Tapinac, nasabat ng mga pulis ang aktwal ng paglalaro ng Lucky 9. Nakumpiska mula sa mga sospek ang isang deck ng Red Octa Cards, brand playing cards at bet money na nagkakahalaga ng 550 pesos. Ang mga naarestong sospek at nakumpiskang ebidensya ay dinala sa Police Station 2 para sa tamang dokumentasyon at kalaunan ay inirefer sa City Prosecutor's Office para sa kaukulang disposisyon. Ang Olongapo City Police Office ay patuloy na nagpapaalala sa publiko na ang pakikilahok sa illegal gambling ay mahigpit na ipinagbabawal at may kaukulang kaparusahan. Ito ay bahagi ng aming patuloy na kampanya upang matiyak ang kapayapaan, kaayusan at kaligtasan ng ating komunidad. Karagdagang balita mga ka-OK, noong April 27 po isinagawa ng Police Station 6 ang Revitalize Katok, kung saan nga po isang gun owner na may expired firearm license ang voluntaryo nag-surrender ng kanyang baril. Isang gun owner na residente po ng Manggahan Street sa may Barangay Barreto ang kusang loob pong nagdeposito ng kanyang baril na isang Glock 9mm pistol. Ang nasabing baril ay kasalukuyan po nasa kustodiya ng Police Station 6 para po sa tamang dokumentasyon. Ang hakbang na ito ay bahagi po ng patuloy na kampanya ng Olongapo City Police Office na tinatawag nating Revitalize Katok upang hikayatin ang mga gun owners na maging responsable sa kanilang pagmamay-aring firearms at irehistro para sa ligtas na komunidad. Paalala lang po sa lahat ng mga gun owners na panatilihing pong updated ang kanilang firearm license. Hinihikayat namin ang lahat na makiisa kagaya na po ng ginawa ng ating gun owner, isurrender po ang kanilang baril for safekeeping kung sakaling pong di maasikaso dahil po nasa ibang bansa o kaya po yan na hihirapang magparehistro gawa ng kanilang mga trabaho. At
At yan ang aming mga weekly accomplishment report nitong nakaraang linggong mga ka-okay. Sa lahat ng report ay sinikap ng aming tanggapan na maging limitado sa pagbibigay ng impormasyon ng mga sospek at biktima, lalo na po sa personal na detalye ng kanilang pagkatao bilang pagkilala sa Data Privacy Act at sa kanilang karapatang pantao sa ilalim ng ating umiiral na batas. At para naman po sa ating isinagawang community engagement sa loob ng ating lungsod, dumalo si Police Colonel Junido S. Maniago Jr., Acting City Director ng Olongapo City Police Office, sa coordinating meeting on security and implementation arrangement para sa Olongapo City Public Market Rehabilitation Project na ginanap sa may City Administration Office, Olongapo City Hall. Pinangunahan ni City Mayor Roland C. Paulino Jr. ang naturang pagpupulong na nagsilbing mahalagang plataporma para sa pagtutulungan ng lokal na pamahalaan, stakeholders at ng partner agencies. Binigyan diin po ni Mayor Paulino Jr. na ang proyekto ay hindi lamang po isang infrastruktura, kundi isang community-centered initiative na layong itaas ang kapakanan ng mga vendors, consumers at ng mas malawak na publiko. Tinalakay sa pagpupulong ang collaborative planning and coordination, kabilang na po ang pagpapanatili ng public safety and orderliness at epektibong traffic at crowd management at pagtiyak na mananatiling protektado ang mga kabuhayan ng mga market vendors sa panahon ng rehabilitasyon. Ito ay patunay po na ang dedikasyon ng Olongapo City Police Office sa pakikipag-ugnayan sa lokal na pamahalaan upang matiyak ang kaligtasan at kauisan ng mga proyektong pangkomunidad. Samantala matagumpay na nagbigay ng security coverage at assistance ang Olongapo City Police Office sa Barangay Serbisyong Caravan na ginanap sa Kalalake Elementary School, Barangay New Kalalake, Olongapo City. Ang naturang aktibidad ay pinangunahan ni Congressman J.F. Conghun. Naghandog ng caravan ng libreng serbisyong medikal para sa komunidad habang tiniyak ng Olongapo City Police Office personnel ang kaligtasan, maayos na daloy ng operasyon at kaayusan sa buong programa. Dahil dito, nakapagsilbi ng ligtas at organisado ang mga benepisyaryo. Ang naturang pagtutulungan ay nagpakita ng matibay na ugnayan ng mga lokal na leader at kapulisan sa pagbibigay ng mahalagang serbisyo sa mamamayan. Nakaugat sa kaligtasan, kahusayan at tunay na paglilingkod sa ating bayan. Samantala noong May 6 naman dumalo po si Police Colonel Maniago Jr. sa bilang panahuing panangal para po sa 5th Joint Tactical Inspection and General Assembly of Troops sa may SM City Mall na ginanap po sa may SM Central dito sa Lungsod. Ang kanyang talumpati, binigyan din po ni Acting City Director Maniago ang mahalagang birtud na dapat taglayin ng bawat security personnel: professionalism, vigilance, integrity at strong communication skills. Sa kanyang pinunto na mga aktibidad ay nagsilbing pong mahalagang paraan upang mapabuti ang performance ng mga tauhan at matiyak ang kanilang kahandaan at pagbabantay na mapanatili ang kaligtasan ng publiko. At yan po ang mga naisagawang community engagement sa ating lungsod. Sa pamamagitan niya ng pag-educate at pagbibigay ng tamang impormasyon, nagiging mas responsable at sa pagpapataguyod ng ligtas na pamayanan ng bawat isa. Ang ganitong mga programa ay bahagi po ng patuloy na kampanya ng Olongapo City Police Office upang mapalakas ang public safety at maprotektahan ang mga vulnerable sectors at makabuo ng mas matatag at mas ligtas na Olongapo. Tama ka dyan, partner. Sa pamamagitan ng edukasyon at pakikipag-ugnayan, patuloy na pinalakas ng Olongapo City Police Office ang komunidad. Ang lahat ng mga aktibidad na ito ay bahagi po ng amin adhikaing isulong ang programa ng PNP. Kaya naman po hinikayat namin ang lahat na makiisa upang mas lalo nating mailapit sa ating mga kababayang Olongapeño para sa serbisyong mabilis, tapat at nararamdamang Pulis Gapo. Magbabalik ang balitang Pulis Gapo matapos ang ilang paalala. Manatiling pong nakatutok sa himpilan ng 97.5. Muling nagbabalik ang inyong balitang Pulis Gapo. Sa pagpapatuloy, dumako naman po tayo sa pamimigay ng mga safety tips bilang bahagi ng aming pagpapaigting ng Intensified Information Operation para po sa ating mga ka-okay na talaga naman pong kapaki-pakinabang.
Isang ligtas at mapayapang pamayanan ang layunin ng ating mga kapulisan. Speaking of ligtas, partner, itong mga nakaraang araw lamang ay nagkaroon tayo ng mga tawag dito, mga traffic congestion sa ating mga daanan, gawa po ng mga road incident accident, ganyan, mga banggaan or mga sabihin na lang natin na mga nagkukos ng traffic congestion sa ating biyahe. Dahil po dyan, magbibigay kami ng aming mga road safety tips. Unang-una na dyan, magsuot po tayo ng seatbelt sa mga lahat po ng mga driver at saka sa mga pasahero ng mga kotse. Ayan. Sundin din po natin ang mga speed limit. Maging maingat po tayo sa kalsada, gaya na lamang po sa mga barangay roads, sa mga city roads at sa ating pong mga national highways. Kadalasan po kasi hindi natin, alam mo partner, kasi kadalasan hindi na natin nakikita na nagiging mabilis na tayo kahit sa mga iskinita lang, sobrang bilis natin. So iwasan po natin 'yon at maging maingat po tayo, mga ka-okay. Iwasan din po natin ang paggamit ng cellphone. Ayan, habang nagmamaneho, huwag pong ipagsawalang bahala. Huminto kung kinakailangan. Yung mga kadalasan kasi nakikita natin o mga sabihin na lang natin mas na-experience natin o tayo mismo ginagawa natin habang nagdadrive tayo, nagsa-cellphone. Maging mag-drive defensively. Laging mag-anticipate po ng mga posibleng panganib, lalo na po sa mga intersections, sa mga kanto, at sa mga lalo na po sa mga daanan, sa mga barangay roads na may mga iskinita at mga kanto. Mag-ingat po tayo, baka po bigla-bigla na lang po may mga lumalabas na mga ibang mga sasakyan o kaya mga pedestrian. Panatilihin ang ligtas na distansya sa pagitan ng mga bawat sasakyan. At least kailangan po natin ng 5 to 10 meters po ang distansya para po maiwasan po natin ang mga collision o banggaan, at siguro din po natin na maging maingat po tayo sa mga paghinto at pagliko, lalo na po sa mga meron tayong mga stoplights. Magbigay daan po sa mga pedestrian at motorsiklo sa mga tamang tawiran. Ayan. At siguraduhin po ang kondisyon ng ating sasakyan. Kailangan po natin na maging sigurado sa mga preno, sa gulong, ilaw, signal lights. At magdala po tayo ng mga emergency kit para po sa mga hindi inaasahang sitwasyon. Huwag po tayong magmaneho kung tayo po ay pagod o nakainom. Nako, that's a big no po para sa ating mga drivers. Sumunod po tayo sa mga traffic signs at signals para sa kaayusan at kaligtasan. Magdala po tayo ng mahabang pasensya, mga ka-okay, Iwasan po natin ang makipag-away sa daan. Iwasan natin ang mga road rage. Ayan partner, dapat alamin din po natin ang blow bagets checklist. Ito po ay paalala po sa mga biyahero, lalong-lalo na po sa mga gustong bumiyahe, malayuan man po o malapitan. Sa mga gusto pong humabol sa summer na nagbabalak pong bumiyahe, alamin po natin ang blow bagets checklist. Ano nga po ba ito? Sa letter B po, kailangan po alam po natin ang brakes, siguraduhin pong gumagana. I-check po natin ang ating mga brakes, baka po ito ay pudpud na, kaya bago po bumiyahe, dapat po i-check muna natin. Siyempre po ang L naman po is lights, headlights, signal lights, brake lights. Mahalaga rin po dapat alam natin kung gumagana po ang ating mga ilaw ng ang ating mga sasakyan. And of course, ang oil po, dapat chine-check din po natin ang ating mga engine oil para po kung sakasakali is may iwasan po natin ng anumang aberya habang tayo po ay nasa biyahe. And of course, ang W naman po ay ang water. Lalong-lalo na po ngayon sa init ng panahon. Yan, kailangan alam po natin yung tubig ng ating radiator at windshield washer. And of course, ang letter B naman po ay battery. Dapat po sapat ang charge ng ating battery, wala pong corrosion. And of course, ang air naman po, dapat tamang tire pressure para maiwasan natin ang abala. Lalong-lalo na po kapag tayo ay nasa traffic, hindi po natin naiiwasan yan. And of course, dapat po may sapat tayo na fuel. Dapat chine-check din po natin ang ating gas. Huwag po tayo makipagsapalaran na kaya pa yan. Kailangan po talagang sukat natin na talaga namang uubra ang ating gasolina sa malayo ang biyahe. And of course, dapat chine-check din po natin ang ating engine, overall condition, walang leak. Para po safe po tayo. And of course, ang ating tires, walang punit, tama po ang tread. And
Ang pinakamahalaga po sa lahat ang ating sarili. Dapat po ready po tayo, driver's readiness. Hindi po tayo pagod at hindi po tayo lasing. At ang mahalaga po sa lahat, alerto po tayo. At yan po ang aming mga safety tips for today. Naway po meron po tayo napulot na mga aral. At ingat po tayo lagi mga ka-okay. At para naman po maging updated sa Olongapo City Police Office activities and accomplishment, please follow our Facebook page at Police Gapo Disiplinado. And also, please give us your likes, comments, and share na rin po sa aming Facebook account at Olongapo City Police. Diyan po ninyo makikita ang aming mga conducted activities and accomplishment reports, and also our YouTube channel at Olongapo City Police Office. Siyempre kung saan po ninyo napapakinggan ang aming programa, ang Balitang Pulis Gapo. Dito lamang po yan sa 97.5 DWOK FM. At nais din po naming ipromote ang programang Sumbong Nyo, Aksyon Agad. Lunes po yan hanggang Biyernes from 12:30 po yan hanggang 1:30 po ng hapon. Ganon din po ang aming official Facebook page na Philippine National Police at Police Regional Office 3 at ang Police News Network Facebook page. Partner, gusto ko lang magpasalamat sa ating RIAS 3, sa ating Regional Internal Affairs Service 3, na kung saan nga po ay matagumpay natin naisagawa ang ating proactive inspection at implant sa likop kahapon, na kung saan nga po ay pinamunuhan ito ni Police Colonel Permoyle Meno. Ayan. Yes. So siya po ang aming head ng aming RIAS 3. Maraming salamat po sa patuloy po natin na pakikipag-ugnayan sa ating Internal Affairs Service para po mapanatili po natin ang ating mga operational readiness ng ating police office. Ganun din po, nagpapasalamat din po kami sa pamunuan ng SM City Malls, na kung saan nga po dinaluhan ito ng aming City Director para po sa kanilang 5th Joint Tactical Inspection and General Assembly of Troops of SM City Malls na ginanap po dito sa ating lungsod sa may SM City Central sa ating pong lungsod, na kung saan nga po dumalo ang aming pong acting city director bilang panauhing pandangal para po sa kanilang aktibidad. Partner, baka may gusto kang Batiin? Yes. Siyempre, partner, ang ating mga birthday celebrant this May. Ayan. Siyempre, ang ating masipag na PIO, PNCO, si Rosalyn Ferrer na magbe-birthday this May. And siyempre, ang ating ganda police na si Police Corporal Basha. Ayan. Ganun din si Police Corporal Aisa Balag Bernardino na magbe-birthday rin this coming second week ata ng May. Yes. At yan po ang hatid naming mga mahalagang impormasyon mula sa Olongapo City Police Office. Maraming salamat po sa oras ng inyong pakikinig sa ating programa ngayong umaga. Laging tatandaan, ang usaping kaligtasan ay usapin ng bawat mamamayan. Ako po ang inyong Police Gapo, Police Staff Sergeant Cherry May Balangkit. Muli po ang pamunuan ng Olongapo City Police Office sa ngalan po ng aming Acting City Director, Police Colonel Junido Sinapilo Maniago Jr. Kami ay taos puso pong nagpapasalamat sa pamunuan ng Subic Broadcasting Corporation at sa himpilan ng 97.5, sa aming pong station manager, Miss Amelia Jane Gordon, kasama po si DJ Macy, nakasama po namin ngayon, and DJ Miko. Sir Andrew, maraming salamat po, and the rest of the team. Thank you for giving us the valuable opportunity to amplify our Police Gapo accomplishment reports and activities. At syempre, sa ating pong mga viewers and listeners na walang sawang pagsuporta sa amin upang may taguyod po namin ang aming layuning protektahan at pagsilbihan ang aming mga kababayan dito sa aming pinakamamahal na lungsod, dito sa lungsod ng Olongapo. Ako po si Police Master Sergeant Jason Argonillo. Magsama-sama po tayong muli sa susunod na Huwebes upang makinig ng aming mga balita at impormasyon dito lamang sa Balitang Pulis Gapo.